Hello guys, welcome back po sa ating channel. Ngayong araw guys, kung mapapansin nyo, meron tayong mga paso dito na may lamang lupa. Kasi magtuturo naman ako kung paanong magtanim ng kangkong o buto ng kangkong. So ito yon, in-order namin ng asawa ko sa Lazada. Yan. Tapos yung likod nito guys, meron siyang may nakalagay dito yung instruction niya kung papaanong itanim. So yan, naka QR code yan, pero hindi ko na binuksan kasi alam ko naman kung papaanong magtanim ng buto ng kangkong. So yan guys, sana panoorin nyo, sana pagtiyagaan yung panoorin para dagdag kaalaman, dagdag tips sa mga gustong magtanim ng kangkong. Yung laman nito guys, nasa kalahati lang. Yung lupa na inilagay ko nasa kalahati lang ng paso kasi yun lang yung dapat na laman ng paso pagka magtatanim na ng buto ng kangkong. Pero pagka meron na siyang dahon, tumubo na at kailangan nang i-cut yung mga dahon niya sa unang pagtubo ng kangkong, tsaka lalagyan ulit ng lupa para dumami yung ugat niya at tsaka maging mas marami yung tumubo na dahon sa kangkong. So una guys, gagawin natin yan, babasain muna yung lupa yan. Yung lupa kasi dito sa Pampanga guys, may halong buhangin kaya medyo hindi healthy yung lupa rito. Kaya hindi naman sa kabuuan ng Pampanga, may siguro sa namin, location lang namin. Kaya pero pag mga ganyan namang klase ng lupa, nagagawa naman ng paraan yan. Pwede naman kasing maglagay ng mga pataba para maging healthy yung lupa. Kung mapapansin nyo, parang mas lamang yung buhangin ng nasa paso. Pero okay lang yan guys kasi tested naman na yan na tutubo yung kangkong sa mga ganyang klaseng lupa. Yan guys, nabasa ko na ng tubig yung lupa. So ang gagawin lang sa una, yung daliri, ito, diba yan nakikita nyo may guhit, itutusok nyo lang yan, yung ganyan. So 1 inch lang yung lalim nya yan. Siguro maglalagay ako ng 4 na buto sa isang hindi, 8 buto sa isang sa isang paso. So yan, 6, 7, 8. So yan guys, nabutasan ko na yung mga lupa sa paso. Tatanim ko naman yung mga buto ng kangkong. Yan, ito yung paraan guys ng maliit yung pwesto, kasi hindi naman natin kailangan ng malaking pwesto para maging hadlang na hindi tayo makapagtanim ng gusto nating itanim. Pero syempre kung magtatanim lang din naman, hangga't maaari yung mapapakinabangan na natin, di ba? So ito yung itsura ng guys, buto. Para lang siyang bato, parang di man totoo. Pero yan, Sa try lang naman natin. Ilalagay ko na guys.
So yan guys, nilagyan ko na yung lahat ng paso natin. Bali 10 yung nilagyan ko. Bali 13 pieces kasi yung paso. Pero meron kasi akong itatanim. Nakapagpatubo kasi ako ng yan, luya. So binili ko to sa palengke last month. Tapos nung hindi ko nagamit, nakita ko ganito na kahaba yung ano niya, yung tubo niya. Kaya yun, hinati ko siya sa 3. At meron pang tutubo ito. So ito yung ilalagay ko dun sa 3 paso na naiwan na hindi pagtataniman ng kangkong seeds. Yung kangkong seeds nga pala natin guys, yan 215 pieces yan. So paano siyang tatakpan? So ang gagawin lang guys, didiligan lang ulit. Yan, magkukusa ng tatakip yung ano yan. Yan, ganun lang naman kadali magtanim ng kangkong guys. Buto ng kangkong. Kasi sa sobrang mahal na ng bilihin ngayon, syempre kailangan maging ano na tayo, wise, di ba? Lalo na sa mga gulay na madaling masira, na hindi naman tayo pwedeng mag-stock sa bahay. Kaya mas mabuti na yung magtanim na lang tayo para nakokontrol natin kung gaano karami yung kailangan nating anihin. At saka syempre hindi naman lahat to araw-araw kakainin natin yung gulay na ano. Makakatulong pa tayo sa iba kasi dahil alam natin na susobra ito, mapapamigay pa natin sa mga kapitbahay natin, di ba? So makakatulong yun. Tapos guys, pagka natapos na to, hindi siya pwedeng ilabas sa naaarawan. Kailangan mo nang tumubo siya. Siguro after 4 days, yan, tutubo na yung buto. Tsaka siya pwedeng ilabas para maarawan. Pero sa mga ganitong ano, hindi mo na siya pwedeng paarawan. So yan guys, natapos ko na siyang diligan. So ilalagay ko muna siya dito sa loob. Tapos after 4 days, pag tumubo na yung may dahon na siya, tsaka ko siya ilalabas para maaarawan siya. Yan, dito na lang muna. Saka ko na siya lalagyan ng fertilizer guys pagka tumubo na yung dahon. So yan guys, dito lang muna sila sa sa malilim na lugar, yung hindi muna naaarawan. Tapos pagka tumubo na yung dahon niya after 4 days, tsaka ko lang siya ilalabas. Kaya update ko na lang kayo. So ito guys yung natirang 3 paso. Yan. Ito yung natirang 3. So itatanim ko dito guys yung luya. Saan siya na malikot yung camera. Yan. So ganun lang din. Babasain muna. Para kahit pa paano may mahigit na sustansya si ugat. Yung ugat ng luya. Tapos kinakamay ko na lang guys, di naman mapapanis to. Yan. Ito
Ito pwede nang ilabas ito eh. Pero dito na lang muna din sa loob. Sasabay-sabay ko na lang pagka pagka tumubo na yung buto ng kangkong. Yan guys, naitanim ko na yung luya. So yung isa hindi masyadong kita, maliit lang kasi yung maliit pa lang kasi yung tubo niya. Pero tuloy-tuloy na yan kasi nasa lupa na. Yan. Diba guys, mapapakinabangan pagdating ng araw. Diba? Kaysa sa magtanim tayo ng mga halaman na hindi naman sa ano, syempre depende sa tip yan, depende sa gusto, sa may gusto, pero para sa akin parang mas practical yung magtanim tayo ng gulay na mapapakinabangan ng tiyan natin, di ba? So healthy pa, di ba? So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Sana kung mapapadaan ka dito sa channel natin, paki-subscribe naman at paki-follow na rin yung Facebook account natin. So yun lang guys, maraming salamat ulit. Bye bye po, ingat kayo lagi.